Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Alcantara Group ay tila isang manipis na yelo sa ibabaw ng malalim na tubig, anumang oras ay maaaring mabasag. At si Lika Alcantara, ang CEO, ang nag-iisang maihawak ng martilyo. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang postura ay tuwid na tuwid, ang kanyang tingin ay kasing talas ng salamin na bumabalot sa buong palapag ng kanilang gusali sa Makati. Bawat miyembro ng board ay nakatutok sa kanya, ang ilan ay may paghanga, ang iba ay maihalong takot. The proposal for the Visayas expansion is aggressive. Lika, basag ni Eli Ocampo sa katahimikan, isang matandang miyembro ng board at kaibigan ng kanyang yumaong ama. May bahid ng pag-aalala sa boses nito. Masyadong malaki ang capital expenditure. Baka hindi kayanin ng ating cash flow. Hindi man lang kumurap si Lika. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga numero sa screen sa kanyang harapan. Ang sentimiento ay hindi nagpapalago ng kumpanya, Jimmy Ocampo, sagot niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Resulta ang kailangan ko, hindi pag-aalinlangan. The projections are sound. The market is ripe. We move in 3 months. Isang sagot na walang puwang para sa diskusyon. Isang utos, hindi suhestyon. Iyon si Lika Alcantara. Ang reyna ng yelo. Ngunit sa likod ng matigas na panlabas na anyo, may isang bagay na unti-unting bumibigay. Isang halos hindi mapansing panginginig sa kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa ballpen. Isang bahagyang paglabo ng mga letra sa kanyang laptop screen. Ipinagwalang bahala niya ito. Kapaguran lang. Stress. Hindi ito kahinaan. Hindi siya maaaring maging mahina. Huwag kang bibitiw, anak. Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo, ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang alaalang parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at bigat. Ang imahe ng ama na nakaratay sa ospital, ang huling habilin nito bago malagutan ng hininga, ay nakatatak sa kanyang memorya. Ang bigat ng isang buong imperyo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi siya pwedeng mabigo. Lalo na't naroon pa ang kanyang stepmother, si Doña Esmeralda, na laging nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Pinilit niyang ituon muli ang pansin sa pagpupulong. Any other concerns? Tanong niya, ngunit ang mga salita ay tila nanggagaling sa malayo. Nagsimulang umikot ang silid. Ang mga mukha ng board members ay lumabo at naghalo-halo. Isang matinis na ugong ang nagsimulang pumuno sa kanyang tainga, nilulunod ang boses ni Eli Ocampo na muling nagsasalita. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong, malakas at hindi regular. Papa. Ang huling imaheng nakita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang ama, hindi ang mukhang nagbibilin, kundi ang mukhang puno ng pagkadismaya mula sa huli nilang pagtatalo, ilang oras bago ito atakihin sa puso. Ang pagtatalo na pinaniniwalaan niyang naging sanhi ng lahat. Ang kasalanan na lihim niyang dinadala. Narinig niya ang malakas na pag-atras ng isang silya. Mga sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Lika! Lika! At pagkatapos, dilim. Ang yelo ay nabasag. Ang reyna ay bumagsak. Ang unang bumati kay Lika sa kanyang paggising ay hindi ang malambot na seda ng kanyang kumot o ang pamilyar na amoy ng kanyang kwarto. Isang masangsang na amoy ng antiseptiko at gamot ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Sinundan ito ng isang symphony ng mga tunog na hindi niya kailanman maririnig sa kanyang kontroladong mundo, ang iyak ng isang sanggol sa di-kalayuan, ang ubo ng isang matanda sa katabing kama, ang langit-ngit ng gulong ng isang trolley sa pasilyo, at ang nakakairitang boses mula sa isang VP na nagpapalabas ng noon time show. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisam na may mga mansa ng tubig. Isang electric fan na umuugong at umiikot ng mabagal. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Isang swero ang nakakabit sa kanyang kanang kamay. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay magaspang at naninilaw na sa kalumaan. Nasaan ako? Umikot ang kanyang paningin at nakita niya ang kabuuan ng silid. Hindi ito isang pribadong kwarto. Isa itong ward. 4 na kama sa isang hilera at lahat ay may tao. May mga bantay na natutulog sa mga plastik na upuan. May mga prutas at biskwit sa ibabaw ng mga mesitang kinakalawang. Isang pampublikong ospital. Isang alon ng hiya at pagkainis ang bumalot sa kanya. Siya, si Lika Alcantara, naririto sa lugar na ito.
Ang kanyang assistant, si Sandra, saan na iyon? Bakit siya hinayaang dalhin dito? Agad siyang napabangon na nagdulot ng biglaang pagkahilo. Miss, dahan-dahan lang po. Isang boses ng lalaki ang pumigil sa kanya. Kalmado pero may diin. Tumingala si Lika at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng nurse. May hawak itong clipboard at nakatingin sa kanya ng may propesyonal na otoridad. Matangkad ito, may katamtamang pangangatawan at ang kanyang mukha ay seryoso. Sino ka? Mataray na tanong ni Lika, pilit na itinatago ang pagkahilo at ang kahihiyan. I discharge mo ako ngayon din tumawag ka ng taxi. Hindi na tinag ang lalaki. Itinuro nito ang nameplate sa kanyang dibdib. Ako po si Ramon de Leon, ang nurse ninyo para sa shift na ito. At hindi po kayo aalis hanggat hindi sinasabi ng doktor. Over-fatigue po ang diagnosis sa inyo. Kailangan ninyong magpahinga. Hindi mo naiintindihan, giit ni Lika, ang kanyang boses ay tumataas na. May kumpanya akong pinapatakbo. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Nasaan ang cellphone ko? Kalmadong itinuro ni Ramon ang isang maliit na karatula sa dingding, bawal gumamit ng cellphone. Tila sasabog si Lika sa inis. Ang lalaking ito, sa kanyang simpleng uniforme at mahinahong pananalita, ay naglalakas loob na utusan siya. Siya, na kayang bumili ng buong ospital na ito kung gugustuhin niya. Look, De Leon. Hindi mo ako kilala. Kilala ko po kayo, Ma'am Lika Alcantara, putol ni Ramon, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Lika ang isang bahagyang kislap sa mga mata nito, hindi paghanga, kundi tila paghamon. Pero dito sa ospital, pantay-pantay po ang lahat. Pasyente po kayo. At trabaho kong alagaan kayo. Kaya kung maaari po, humiga lang po kayo at magpahinga. Natigilan si Lika. Walang sinuman ang nakikipag-usap sa kanya ng ganoon. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, ay tila walang bisa sa loob ng 4 na sulok ng ward na ito. Sa tindi ng kanyang frustrasyon, nagpasya siyang suwayin ito. Itinulak niya ang kumot at determinadong tumayo. Hindi niya kailangan ang pahintulot ni Numan. Lalabas siya dito. Ngunit sa pagtapak pa lang ng kanyang mga paa sa malamig na sahig, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa bakal na dulo ng kama para suportahan ang sarili. Kasabay ng kanyang pagtayo, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Sinundan ito ng biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa yero ng bubong at mga bintana ay nakakabingi. Isang boses mula sa ICI system ang pumailan lang. Attention all personnel and visitors. Pag-asa has raised signal number 3 over Metro Manila. All non-essential travel is strongly discouraged. Please remain indoors for your safety. Nanigas si Lika sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana, nakikita ang mga puno sa labas na halos bumigay sa lakas ng hangin. Baha na sigurado sa mga kalsada. Walang taxi na bibiyahe. Wala siyang kawala. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa bintana at napasulyap sa nurse. Nakatayo lang doon si Ramon, nakatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay hindi mabasa, walang awa, walang pang-aasar, tanging isang tahimik na pagmamasid. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lika ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pagiging ganap na walang kapangyarihan. Nakulong siya. Nakakulong sa isang lugar na kinasusuklaman niya, sa ilalim ng pangangalaga ng isang lalaking kinaiinisan niya mula pa lang sa unang pag-uusap nila. Isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam ang ipinukol niya kay Ramon, ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na takot ang gumapang. Hindi maaari. Mula sa kanyang station, tanaw ni Ramon si Lika Alcantara. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatalikod sa karamihan at nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang walang tigil na buhos ng ulan ay tila isang kurtinang naghihiwalay sa kanya sa buong mundo. Ang postura nito ay matigas pa rin, ngunit may napapansin si Ramon na hindi siguro nakikita ng isang ordinaryong mata. Ang bahagyang panginginig ng mga kamay nitong nakapatong sa kumot. Ang paraan ng pagkakakuyom ng kanyang panga. Sa ilalim ng maskara ng tirena ng yelo, nakikita ni Ramon ang isang babaeng nasukol. Kanina, puno ito ng galit at pagmamataas. Ngayon, pagkatapos siyang talunin ng kalikasan, ang nakikita niya ay isang uri ng tahimik na desperasyon. Hindi na siya isang sihi na kayang kontrolin ang lahat.
Isa na lamang siyang pasyente, isang bilanggo ng bagyo at ng sarili niyang mahinang katawan. At sa kabila ng pagiging suplada nito, isang pamilyar na damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Ramon, awa. Ito ang damdamin na nagtulak sa kanya para maging isang nurse. Kumuha siya ng isang tray na may lamang mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Ito na ang oras para sa hapunan at alam niyang kailangan nito ng lakas. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat para hindi makagawa ng ingay. Maamli ka, mahinahon niyang sabi. Hapunan po. Lumingon ito at ang mga matang sumalubong sa kanya ay kasing lamig pa rin ang dati. Sinabi ko nang hindi ako gutom. Kailangan niyo pong kumain para mailaman ang tiyan niyo bago uminom ng gamot, paliwanag ni Ramon, inilapag ang tray sa kinakalawang na mesitang katabi ng kama. Simple lang po ito, pero makakatulong po sa inyo. Sinulyapan ni Lika ang puting lugaw na may kaunting tinadtad na dahon ng sibuyas. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pandidiri. Hindi ako kumakain ng ganyan. Itabi mo yan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ramon, pilit na pinapanatili ang kanyang pasensya. Ito ang parte ng trabaho na mahirap, ang pakikitungo sa mga pasyenteng mas matapang pa sa sakit nila. Sige po. Iiwan ko lang po dito. Baka po magbago ang isip niyo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod na siya para asikasuhin ang matandang pasyente sa katabing kama. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ramdam niya ang mga mata ni Lika na nakatitig sa kanyang likuran. Ilang minuto ang lumipas nang biglang may naganap na komosyon malapit sa entrance ng ward. Dalawang lalaking nakabarong at may mga RPs ang pumasok na tila ba pag-aari nila ang pasilyo, habang pilit silang pinipigilan ng nag-iisang security guard ng ospital. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok dito ng ganyan. May mga pasyente po, pilit ng guard. Tabi, mayabang na sagot ng isa sa mga bodyguards. Nandito kami para kay Imet Alcantara. At sa likuran nila, lumitaw ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang eleganting emerald green na bestida na sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay puno ng mamahaling make-up, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ward. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad at pagmamataas. Si Doña Esmeralda Villaroman Alcantara. Ang pangalan ay agad na pumasok sa isip ni Ramon, nabasa niya ito sa mga society magazine na binabasa ng mga kasamahan niyang nurse. Agad na lumapit si Ramon. Excuse me, ma'am. Visiting hours are over, lalo na po at masama ang panahon. Bawal din po ang maraming bisita sa loob ng ward. Tiningnan siya ni Doña Esmeralda mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng hindi maitagong paghamak. Tila ba isa siyang langaw na dumapo sa kanyang pagkain. At sino ka naman sa palagay mo para pagsabihan ako, ang matinis nitong tanong. Ako po ang nurse na nakaduty, ma'am, magalang ngunit matatag na sagot ni Ramon. Isang nurse? Mumisi si Doña Esmeralda, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumiretso ito sa kama ni Lika. Binangga ang balikat ni Ramon sa kanyang pagdaan. Lika, anak. Oh my God, anong ginawa nila sa'yo? When heard the news, I rushed over. Bakit ka naman hinayaang dalhin sa ganitong klaseng lugar? This is stupid. This is unacceptable. Ang boses ni Doña Esmeralda ay malakas at umaalingganggaw sa buong ward. Ang ibang mga pasyente at kanilang mga bantay ay napatingin, nagbubulungan sa isa't isa. Tita Esmeralda, please lower your voice, mahinang sabi ni Lika, bakas ang matinding hiya sa kanyang mukha. Ngunit tila walang narinig ang Donya. Ang atensyon nito ay muling napunta kay Ramon, na ngayon ay nakatayo sa tabi nito, hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit ito sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango ay nakakasulaso. Ikaw, sabi nito, itinaas ang isang daliring may mahabang pulang kuko at itinuro ito ng napakalapit sa mukha ni Ramon. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Bakit hindi mo siya inilipat sa isang private suite sa F.U. Lucas o sa Medical City? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ang pasyente mo? Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang mga salita ay tumagos, hindi bilang kritisismo, kundi bilang isang direktang insulto. Ma'am, sumusunod lang po ako sa protocol ng ospital. Dito po siya dinala. Protocol. Tumawa ng mapakla si Doña Esmeralda,
isang tawang puno ng pang-aalipusta. Wala akong pakialam sa protocol mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang isang hamak na nurse sa isang pampublikong ospital, ikaw ang mag-aalaga sa isang alkantara. Baka lalo mo lang siyang mapahamak sa kapabayaan mo. Magkano ba ang sweldo mo? Sigurado ako, kulang pa yan pambili ng sapatos ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Nararamdaman ni Ramon ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang kanyang propesyon, ang kanyang pinaghirapan, ay ginagawang basura sa harap ng maraming tao. Naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng kahihiyan, ang pakiramdam na minamaliit dahil sa kanyang estado sa buhay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa gilid, pilit na pinipigilan ang sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na mahina, ngunit sapat na ang diin para marinig ng lahat. Tita, stop it, T. Lahat ay napalingon kay Lika. Kahit na nanghihina, sinubukan niyang umupo ng diretsyo. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng galit, ay ngayon nakatuon sa kanyang stepmother. He's just doing his job. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya. Natigilan si Doña Esmeralda, halatang nagulat sa biglaang pagtatanggol ni Lika sa isang estranghero. Ngunit mabilis itong nakabawi, isang plastik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, Hisha, I'm just concerned for you. This place it's not for us. Halika na, I've already arranged for your transfer. The ambulance is on its way. I'm not going anywhere hanggat may bagyo, matigas na sagot ni Lika, ginagamit ang lohika laban sa stepmother. And I am the patient. I decide. Now, please leave. You're disturbing the other patients. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nag-iba ng kulay. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Isang tingin na puno ng galit ang ipinukol nito kay Lika, bago ito muling bumaling kay Ramon. Isang tingin na nangangako ng ganti. Pagkatapos ay marahas itong tumalikod. Fine. Magdusa ka dyan, sigaw nito bago magmart sa paalis, kasunod ang kanyang mga alalay na parang mga anino. Nang mawala na sila, isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa ward. Maya-maya pa'y nagsimula na ulit ang mahihinang bulungan. Naiwan si Ramon na nakatayo doon, ang puso niya ay kumakalabog pa rin mula sa komprontasyon. Lumingon siya kay Lika, na ngayon ay nakahiga na muli, nakatalikod na naman sa lahat. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang babaeng nagalit sa kanya kanina ay ang parehong babaeng nagtanggol sa kanya. Dumaan ang ilang oras. Malapit nang matapos ang shift ni Ramon. Tiningnan niya si Lika sa huling pagkakataon. Mahimbing na itong natutulog, marahil dahil sa pagod mula sa lahat ng nangyari. Kinuha niya ang kanyang gamit at naghanda ng umuwi. Sa kanyang paglabas ng ward, sa isang medyo madilim at tahimik na pasilyo, isang boses ang pumigil sa kanya. Nurse! Lumingon si Ramon at natigilan. Si Doña Esmeralda. Nag-aabang pala ito sa dilim. Wala na ang mga bodyguards. Silang dalawa lang. May kailangan po ba kayo, ma'am? Tanong niya, handa sa isa na namang sermon. Ngunit sa halip na sumigaw, lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng lason at pagbabanta. Hindi ko nagustuhan ang nangyari kanina, simula nito. Huwag na huwag mong iisipin na espesyal ka dahil ipinagtanggol ka niya. She's a fool. At ikaw, isa ka lang balakid. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang braso niya, ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang uniforme. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Lumayo ka sa anak-anakan ko. Huwag mo siyang kakausapin maliban kung trabaho mo. Huwag mo siyang titingnan. Huwag mong hahayaang maging komportable siya sa iyo. Dahil sa oras na malaman kong nagiging malapit kayo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Binitiwan siya nito ng marahas. Nag-iwan ng pakiramdam ng dumi at lamig sa kanyang braso. Tumalikod ito at naglakad paalis sa pasilyo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umalinggaw-ngao sa katahimikan, tila isang babala. Naiwan si Ramon na nakatayo doon, hindi makagalaw. Ang lamig ng pagbabanta ay mas matindi pa kaysa sa lamig ng bagyo sa labas. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang natira na lang ay ang ambon at ang mga bakas ng pinsalang iniwan nito.
Para kay Lika, ang bagyo sa labas ay tapos na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang isipan ay nagsisimula pa lamang. Buong gabi, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang tainga. Ang eksenang ginawa nito sa ward, ang kahihiyang idinulot nito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa nurse na iyon kay Ramon. Bakit ko siya ipinagtanggol? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya. Sanay siyang manahimik na lang kapag nag-iskandalo ang kanyang stepmother. Sanay siyang tiisin ito. Ngunit kagabi may kung anong nag-iba. Marahil ay ang paraan ng paghamak nito sa isang taong ginagawa lang naman ang trabaho. O marahil, sa isang sulok ng kanyang pagkatao na ayaw niyang aminin, ayaw niyang makita ang nurse na iyon na napapahiya dahil sa kanya. Don't get me wrong. I just don't like her creating a scene. Iyon ang sinabi niya kay Ramon, isang kasinungalingan para protektahan ang sarili niyang pride. Pero ang totoo, may higit pa roon. Sa mga mata ni Ramon kagabi, habang sinisigawan ito ni Esmeralda, wala siyang nakitang takot. Nakita niya ang dignidad. Isang tahimik na dignidad na hindi kayang sirain ng pera o kapangyarihan. At iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay humanga sa kanya. Pinayagan na siyang umuwi ng doktor. Ang kanyang personal assistant na si Sandra ay dumating na may dalang mga bagong damit at sapatos, at may isang itim na Mercedes-Benz na nag-aabang sa labas. Ang lahat ay bumalik na sa normal. Ang kapangyarihan at karangyaan ay muling bumalot sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng ospital, pakiramdam niya ay may nag-iba. Ang pamilyar na mundo niya ay tila may kulang. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas nila ang kalsada ng EDSA, ibinigay ni Sandra ang kanyang telepono. Bumuhos ang daan-daang email, text messages, at missed calls. Ang mundo ng Alcantara Group ay hindi tumitigil. Ngunit ang isip ni Lika ay nasa ibang lugar. Sandra, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa bintana. I need you to do something for me. Get the full name and contact details of the male nurse assigned to me last night at Jude's. Nagulat si Sandra. The nurse, ma'am? May problema po ba? Nireklamo po ba kayo? Just do it, utos ni Lika, walang emosyon sa boses. Pagsapit niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng East Tower, bumalik siya sa kanyang trono. Ang malawak na silid na may tanawin ang buong Makati skyline ay ang kanyang kaharian. Dito, siya ang batas. Dito, kontrolado niya ang lahat. At isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na parehong lohikal at mapangahas. Isang ideya na solusyon sa kanyang kalusugan, at kasabay nito, isang tahimik na paghihimagsik laban sa kanyang stepmother. Ma'am, heto na po ang impormasyon, sabi ni Sandra, iniabot ang isang piraso ng papel. Ramon de Leon. May contact number at address po. Tinitigan ni Lika ang pangalan. Ramon de Leon. Call him, utos niya. Tell him I want to see him in the office. In 1 hour. Si Ramon, nakararating lang sa kanyang maliit na apartment pagkatapos ng 24 oras na shift, ay nagulat sa tawag. Ang assistant ng CFE ng Alcantara Group, gusto siyang makausap. Baka dahil sa ginawa ni Doña Esmeralda. Baka may reklamo. Baka matanggalan pa siya ng lisensya. Sa kabila ng pagod at kaba, naligo siya, nagsuot ng kanyang pinakamatinong polo shirt at pantalon, at naglakbay papunta sa Makati. Ang pagpasok sa lobby ng East Tower ay tila pagpasok sa ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol, ang mga ilaw ay nagliliwanag, at ang mga tao ay abala at nakadamit ng mamahalin. Naramdaman niya ang pagiging maliit. Ang simpleng polo shirt niya ay tila sumisigaw ng hindi ako taga rito. Pagdating niya sa opisina ni Lika, pinapasok siya agad ni Sandra. Ang lawak at ganda ng opisina ay nakakapanliit. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang babaeng nakaupo sa likod ng malaking mesa. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit. Ang buhok nito ay maayos na nakapusot. Ang makeup nito ay simple ngunit perpekto. Ito na ulit ang reyna ng yelo. Nawala na ang pasyenteng nakita niya sa ward. M. De Leon, bati ni Lika, ang boses ay purong negosyo. Thank you for coming. Please, have a seat. Umupo si Ramon, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod.
Hinanda na niya ang sarili sa pinakamasama. I'll get straight to the point, sabi ni Lika, ipinagpatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. My doctors have advised me that the recent collapse was due to overwork and severe stress. They recommended that get private nurse to monitor my health, give diet, and to ensure take medications on time. Tumango si Ramon. Naiintindihan ko po. I've seen your work, De Leon, patuloy ni Lika. You are professional. You are firm. You don't get easily intimidated. Tila ba tinutukoy nito ang nangyari sa kanila ni Esmeralda? That's what need. Nagulat si Ramon. Hindi niya ito inaasahan. I'm offering you a job, sabi ni Lika, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. I want you to be a private nurse. You will live in the Alcantara mansion. You will be on call 24 paghahati 7. In return, I will pay you 5 times your current monthly salary. Napaawang ang bibig ni Ramon. 5 beses? Ang halagang iyon ay sapat na para maipagamot niya ang kanyang nanay at mapag-aral ang kanyang mga kapatid ng walang kahirap-hirap. Isang alok na halos imposibleng tanggihan. Ngunit ang mga salita ni Doña Esmeralda ay bumalik sa kanyang isipan, isang malamig na babala. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Maamli ka, nagpapasalamat po ako sa alok, simula niya nang may pag-aalinlangan. Pero hindi ko po sigurado kung kaya ko. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Lika, isang ngising tila alam na alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Is it because of Isva's stepmother? Natigilan si Ramon. Nahulaan nito. Tumayo si Lika at naglakad papunta sa malaking bintana. Isva's stepmother thinks she can control my life. She thinks she can dictate who I surround myself with. What happened last night that was her showing her power? And this, lumingon ito at tumingin ang diretso sa kanya, this is me showing mine. May apoy sa mga mata ni Lika ngayon. Isang apoy ng paghihimagsik. I'm not asking you to be just the nurse, De Leon. I'm hiring you to be a statement. A statement that I am in charge of my own life. The decision is yours, of course. But I must tell you, D. Naglakad ito pabalik sa kanyang mesa, kumuha ng isang kontrata, at inilapag ito sa harap ni Ramon. Hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot, De Leon. Ang mga salita ay isang utos, ngunit sa likod nito, nakita ni Ramon ang isang pakiusap. Isang pakiusap mula sa isang reyna na gustong patunayang hindi siya isang tao-tauhan sa sarili niyang kaharian. Ang kontrata ay nakalatag sa mesa. Ang banta ni Doña Esmeralda ay nasa kanyang isipan. At ang alok na maaaring magbago sa buhay ng kanyang pamilya ay nasa kanyang harapan. Isang desisyon na walang atrasan. Ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Mula sa dambuhalang gate na bakal, dadaan ka pa sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng mga perpektong gupit na halaman at mga puno na mas matanda pa kay Ramon. Ang mismong bahay ay isang obra maestra ng modernong arkitektura, salamin, bakal, at mamahaling bato. Lahat ay nagsasama-sama para lumikha ng isang istruktura na parehong kahanga-hanga at nakakapanliit. Ngunit para kay Ramon, sa unang linggo niya bilang private nurse ni Lika, natuklasan niyang ang mansyon ay isa ring kulungan. Isang napakagandang kulungan. Ang bawat sulok ay malinis at makintab, ngunit walang bakas ng init ng isang tahanan. Ang mga pasilyo ay malawak ngunit laging tahimik. Ang mga kasambahay ay gumagalaw na parang mga anino, magalang ngunit malayo. Ang tanging mga boses na madalas marinig ay ang mga utos ni Lika sa telepono o ang paminsan-minsang matinis na komento ni Doña Esmeralda kapag nagkakasalubong sila. Ang trabaho ni Ramon ay simple sa teorya, siguraduhin kumakain si Lika sa tamang oras, umiinom ng kanyang mga bitamina at gamot at natutulog ng sapat. Ngunit sa praktika, ito ay isang laro ng pasensya at diskarte. Si Lika ay isang mahirap na pasyente. Madalas, nakakalimutan niyang kumain kapag abala sa trabaho. Madalas, mas gugustuhin niyang uminom ng kape kaysa sa fruit juice na inihanda niya. De Leon, I have a board meeting in 5 minutes. Don't have time for this, sabi nito isang umaga, habang inilalapag niya ang isang plato ng inihaw na isda at gulay sa kanyang harap.
Kailangan niyo pong kumain, Ma'am Lika. Part po ito ng kontrata natin, paalala ni Ramon, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ito ang tanging sandata niya laban sa otoridad nito, ang kontratang pinirmahan nila. Mapipilitan itong umupo at kumain, kahit na ang bawat subo ay tila isang malaking sakripisyo. At sa mga sandaling iyon, nakikita ni Ramon ang totoong Lika. Ang babaeng pagod, ang babaeng walang gana, ang babaeng tila pasan ang buong mundo. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulog sa sofa sa malawak na library, napapaligiran ng mga dokumento at naka-on pa ang laptop. Sa halip na gisingin ito, kumuha siya ng isang malambot na kumot at maingat na ikinumot ito sa kanya. Inayos niya ang mga papel sa mesa at pinatay ang laptop. Bago siya umalis, hindi niya napigilang pagmasdan ang mukha nito. Sa pagtulog, nawawala ang lahat ng tigas at depensa. Mukha itong payapa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang hindi inaasahang routine. Gabi-gabi, pagkatapos ng hapunan, mahahanap niya si Lika sa library, at tatabihan niya ito, hindi para magsalita, kundi para lang siguraduhing hindi ito magpupuyat. Minsan, habang nagbabasa ito ng mga report, magpapatugtog siya ng mahinang classical music. Isang beses, naglakas loob siyang magtimpla ng mainit na tsokolate para dito. Tinanggap nito. "My mother used to make this for me," bulong ni Lika isang gabi, habang hawak ang tasa. Iyon ang unang beses na nagbahagi ito ng isang personal na bagay. "Kapag hindi ako makatulog." "Masarap po ba?" tanong ni Ramon. Isang bahagyang ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula dito, ang sumilay sa mga labi nito. "It's acceptable." Para kay Ramon, ang salitang "i-acceptable" mula kay Lika Alcantara ay katumbas na ng "the best chocolate I've ever tasted" mula sa ibang tao. Isang maliit na ikilig ang naramdaman niya, isang init na gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat sandali ng katahimikan ay laging may kasamang anino ni Doña Esmeralda. Ang stepmother ay laging naroon, nagmamasid mula sa malayo. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at galit sa tuwing makikita silang magkasama. Wala itong sinasabi, ngunit ang mga tingin nito ay sapat na para ipaalala kay Ramon ang banta nito sa pasilyo ng ospital. Isang hating gabi, nagising si Ramon sa isang mahinang tunog mula sa kwarto ni Lika. Agad siyang bumangon at kumatok. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Lika na binabangungot. Ang katawan nito ay nababalot ng pawis, at ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakuyom sa kumot. Mahihina at putol-putol na salita ang lumalabas sa bibig nito. "Patawad, Papa. Patawad. Kasalanan ko ang lahat." Napatayo si Ramon sa gilid ng kama, ang puso niya ay puno ng awa. Ito pala ang lihim na dinadala nito. Isang malalim na sugat na pilit itinatago sa ilalim ng kanyang matapang na anyo. Dahan-dahan niyang nilapitan ito, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Ma'am Lika, gising po," mahina niyang sabi. "Panaginip lang po yan." Bigla itong nagising, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang makita siya nito, unti-unting kumalma ang paghinga nito. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi nito kayang bigkasin. Kinabukasan, naramdaman ni Ramon na may nag-iba. May isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila na bahagyang gumuho. Naging mas madali na itong kausapin at paminsan-minsan, nakikita na niya itong umingiti. Ngunit kung kailan nagsisimula ng gumaan ang lahat, saka naman niya natuklasan ang isang bagay na yayanig sa kanilang munting mundo. Isang gabi, habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa tapat ng opisina ni Doña Esmeralda. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito, mahina ngunit malinaw. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumigil sa kanyang mga paa. "Yes, Ding Chua, that's correct," sabi ni Esmeralda sa kausap nito sa telepono. "I want you to leak the information about the revised logistics plan to our competitor. Don't care how you do it, just make sure the deal collapses." Natigilan si Ramon. Ito ang malaking deal na pinagpupuyatan ni Lika sa loob ng nakaraang linggo. Ang Visayas expansion. "The payment will be transferred to your account as soon as hear the news," patuloy ni Esmeralda. "This is our chance to prove that Lika is incompetent. The board will have no choice but to call for the vote of no confidence. And then aakayin ko ang lahat."
Napatakip si Ramon sa kanyang bibig, ang puso niya ay dumadagundong. Ang lahat ng kabaitan ni Esmeralda sa harap ng mga bisita, ang lahat ng pag-aalala nito, ay isang palabas. Isa itong ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Dahan-dahan siyang umatras, ang bawat hakbang ay maingat para hindi makagawa ng ingay. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at napasandal dito, ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Hawak niya ang isang sikreto na maaaring sumira kay Lika at sa lahat ng pinaghirapan nito. Ang tanong ay, ano ang gagawin niya? Sasalungatin niya ba ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bahay na iyon para protektahan ang babaeng unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya? Ang umaga ng presentasyon ay nagsimula ng may kakaibang bigat sa hangin. Para kay Lika, ang Visayas expansion ay hindi lang isang business deal. Ito ang kanyang testamento. Ito ang proyektong magpapatunay sa lahat, lalo na sa multo ng kanyang ama, na karapat-dapat siya sa tronong kanyang inuupuan. Ito ang magpapatahimik sa mga bumubulong na miyembro ng board na nagdududa sa kanyang kakayahan. Sa nakalipas na linggo, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang presensya ni Ramon sa mansyon, kahit na sa simula ay isang strategic move lang laban kay Esmeralda, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang kapayapaan. Ang kanyang mga paalala na kumain, ang kanyang tahimik na presensya sa library, ang mainit na tsokolating ginagawa niya, lahat ng iyon ay maliliit na bagay na unti-unting umalis ng ilang tinik sa kanyang puso. Nagsisimula na siyang masanay. Nagsisimula na siyang umasa. Good luck po, maamli ka, sabi ni Ramon bago siya umalis ng mansyon. Nakatayo ito sa may pinto, hawak ang isang baso ng green smoothie na pinilit nitong ipainom sa kanya. Kaya niyo po yan. Isang maliit na ngiti ang isinukli ni Lika. Thanks, Mon. Ang pagtawag niya sa palayaw nito ay lumabas ng natural at hindi niya ito pinagsisihan. Ngunit ang lahat ng optimismo at kapayapaan ay naglaho na parang bula sa sandaling tumuntong siya sa boardroom. Ang presentasyon ay naging isang bangungot. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, isang miyembro ng board, si Iingitan, isang kilalang kaalyado ni Esmeralda, ang biglang tumayo. With all due respect, Dinat Alcantara, sabi nito, it seems our biggest competitor, the Zenith Corporation, has just announced an almost identical expansion plan. In fact, ang balita ay mas maganda pa ang alok nila sa mga local suppliers doon. Natigilan si Lika. What are you talking about? That information is confidential. Ngumisi si Emily Tan. Ipinakita nito ang screen ng kanyang tablet. Isang press release. Isang balita na kalalabas lang 10 minuto na ang nakakaraan. Naroon ang mga detalye ng plano ng Zenith, mga detalye na halos salamin ng sarili niyang plano. May mga bahagi pang ang pinabuti na tila alam na alam kung saan ang kahinaan ng alok ng Alcantara Group. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. May nag-leak. May traidor sa loob ng kumpanya. Ang natitirang bahagi ng pagpupulong ay isang pagbagsak. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagdududa. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkadismaya. Ang DL, na halos nasa kanyang mga kamay na, ay biglang naging abo. Pagkatapos ng pulong, nagkulong si Lika sa kanyang opisina. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama. Ang mukha nitong puno ng pagkadismaya mula sa huli nilang pag-aaway. Hindi mo pa kaya, Lika? You're too impulsive, sigaw ng ama niya sa kanyang alaala. Tama ka, Papa. Bigo na naman ako. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Luha ng galit. Luha ng frustrasyon. Luha ng pagkabigo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Pumasok si Doña Esmeralda, ang mukha ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Hisha, I heard what happened, malambing nitong sabi, lumapit at hinaplos ang kanyang likod. I'm so sorry. Alam kong napakahalaga nito sa'yo. Hindi umimik si Lika. Alam mo, anak, patuloy ni Esmeralda, ang boses ay tila laso na nakabalot sa pulot. Napansin ko lang simula nang dumating ang nurse na iyan sa buhay mo, tila nawawala ka sa focus. Palagi kang naunang umuwi. Palagi kang nasa library kasama siya. Baka naman nakakasama siya sa'yo.
Baka siya ang nagdadala ng kamalasan? Agad na umangat ang ulo ni Lika. What are you trying to say? Na may kinalaman si Mon dito. Hindi naman sa ganoon, Hija, mabilis na sabi ni Esmeralda, itinaas ang kanyang mga kamay. Sino ba naman siya? Isang hamak na nurse lang. Pero ang ibig kong sabihin, baka dahil sa kanya, naging careless ka. Baka may nasabi ka sa kanya? O baka may nakita siya sa mga dokumento mo sa bahay? You know, people from his class gagawin nila ang lahat para sa pera. Ang mga salita ni Esmeralda ay tumusok sa puso ni Lika. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ang mga ito ay kumagat sa kanyang pinakamalaking takot, na siya, sa kanyang pagiging kampante, ang naging dahilan ng lahat. Get out, mahinang sabi ni Lika. Lika, I'm just trying to. I said, get out, sigaw niya, ang boses ay basag. Umalis si Esmeralda nang may isang halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, umuwi si Lika sa mansyon na dala ang bigat ng buong mundo. Naabutan niya si Ramon sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang vase. Umiti ito sa kanya. Kumusta po ang araw niyo, ma'am? Ang simpleng tanong na iyon, na sa ibang araw ay magbibigay sa kanya ng aliw, ay ngayon tila isang pang-iinsulto. Biglang bumalik ang lahat ng galit niya. Ang galit sa sarili, sa board, sa Zenith, at ngayon, sa hindi makatarungang dahilan, ay napunta sa lalaking nasa harap niya. What do you care? Malamig niyang sagot. Nagulat si Ramon. Ma'am. His day was a disaster. If you really want to know, sabi ni Lika, ang boses ay tumataas. The biggest deal of his career collapsed. Pinagtaksilan ako. At ikaw, heto ka, nag-aayos ng bulaklak na parang walang problema sa mundo. Lika, ay. I'm sorry to hear that, sabi ni Ramon, lumalapit sa kanya. Kung may magagawa ako. Magagawa. Tumawa si Lika ng mapakla. Anong magagawa mo? You're just a nurse. Ang alam mo lang ay magtimpla ng tsaa at magpaalala sa akin na uminom ng vitamins. Pero ang totoong mundo, ang mundo kung saan nakataya ang milyon-milyon, wala kang alam doon. Ang bawat salita ay isang patalim, hindi lang para kay Ramon, kundi pati na rin sa sarili niya. Gusto niyang manakit dahil nasasaktan siya. That's not fair, Lika, mahinang sagot ni Ramon, bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Fair. Walang fair sa mundong ito, sigaw ni Lika, ang mga luha ay muling bumabagsak. Ang nanay ko namatay. Ang tatay ko namatay na galit sa akin. At ang stepmother ko, ginagawa ang lahat para sirain ako. At ikaw. Hindi niya alam kung ano ang isisisi dito. Ngunit sa kanyang isipang gulong-gulo, si Ramon ang simbolo ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagiging kampante. You made me wake, bulong niya, puno ng hinanakit. Dahil sa'yo, naging malambot ako. Dahil sa'yo, nagkamali ako. Lika, hindi totoo yan. Totoo, sigaw niya, itinutulak ito palayo ng subukan nitong hawakan ang kanyang braso. Maybe Esmeralda was right. Maybe you are bad luck. Maybe you are the reason for all of this. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, alam niyang lumampas na siya sa linya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ramon, isang sakit na mas malalim pa sa pagkabigla. Isang sakit ng isang taong pinagbintangan ng kasalanang hindi niya ginawa ng taong pinagkakatiwalaan niya. At sa sandaling iyon ng matinding sakit at galit, isang desisyon ang kanyang binitiwan, isang desisyon na alam niyang pagsisisihan niya, ngunit hindi na niya kayang bawiin. Umalis ka, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pinalidad. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalis ka sa buhay ko. Nakatayo lang si Ramon doon, nakatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang sakit. Pagkatapos, walang imik, tumango ito ng dahan-dahan, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Lika. Ang pinto ng kanyang maliit na apartment ay sumara ng may mahinang kalabog, ngunit para kay Ramon, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Isang putok na tuluyang naghiwalay sa kanyang mundo at sa mundo ng mansyon ng mga Alcantara. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang mga huling salita ni Lika ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng sakit at pagtatakwil. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalis ka sa buhay ko.
Naramdaman niya ang bawat salita na parang bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi ang pagkawala ng trabahong may malaking sahod ang masakit. Hindi ang pagbabalik sa dati niyang buhay. Ang masakit ay ang tingin sa mga mata ni Lika, isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam, na ipinukol sa kanya ng babaeng sa loob ng ilang linggo, ay unti-unti na niyang nakikitang may pusong marunong masaktan. Umupo siya sa nag-iisang upuang plastik sa kanyang sala. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi, isang malaking kaibahan sa malawak, ngunit malalamig na mga pasilyo ng mansyon. Dito, siya lang at ang sakit. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang sariling kalungkutan, isang alaala ang biglang lumitaw. Ang alaala ng boses ni Lika, hindi ang galit